kumonsumo ng maraming mahika ngunit alam niyang hindi niya siya matatalo, kung hindi niya ito gagamitin. Naghahanda siyang ilabas siya para tanggalin ang mga tao sa lugar ngunit nakita niyang gumalaw ang kamay nito dahilan para matarante siya. Sa tingin niya ay imposible dahil hindi siya pinayagang gumalaw habang nakahinto ang oras. Kaya naisip niya na nag-i-imagine siya ng mga bagay. Dumating si Nebulan at natatandaan niya pa ang ginawa ni Ragna kaya nagalit siya na sinuntok ng paulit-ulit si Ragna. Ngunit pinigilan niya ito, sinabihan siyang tumingin sa kanyang mga kamay at napagtanto na siya ay nasugatan. Habang ipinapaliwanag niya na ang dugo ni Ragna ay maaaring matuno ang mga dragon. Kaya kailangan nilang mag-ingat na huwag hawakan ito. Sinabi sa kanya na ang katawan ni Ragna ay lubhang matibay, at nalaman niya na ang power ni Ragna ay nasa loob ng katawan niya at kailangan nila itong sirain, dahil napakalakas ng magic power na ito. Inutusan niya si Borg na kausapin ang hari at sabihan siya na ipaputok ang weapon direkta kay Ragna. Sinabihan si Nebulan na protektahan ang mga tao gamit ang kanyang harang at naglakad siya palayo ngunit si Ragna ay bumangon at sinugod siya. Dahilan upang siya ay matarante dahil hindi siya makapaniwala na siya ay nakakagalaw. At tumawag siya ng firewall habang nagtataka kung paano ito posible dahil bukod sa hari, ang tanging tao na makakagalaw sa paghinto niya sa oras ay ang mga taong may dugo niya. Sinubukan ni Nebulan na protektahan siya gamit ang kanyang pinakamalakas na hadlang ngunit madaling sinira ito ni Ragna. At nagpakawala siya ng isang mapangwasak na combo at hiniwa-hiwa siya nito. Nagpa siya na i-rewind ang oras pero patuloy na hinahabol siya ni Ragna. Nagsimula siyang magpanik na nag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Dahil nauubusan na siya ng magic kaya naisip niya na malapit na siyang mamatay ngunit nang hahampasin siya nito ay bigla siyang nawala ng kontrol at napagtanto niya na ang katawan ay hindi makasabay dahil masyado na niyang ginagamit ang kanyang mga kapangyarihan. Bumagsak siya sa lupa at nakatakas si Nebulan kasama si Ultimate habang pinaputok ng hari ang kanyang sandata at sinisira ang lugar gamit ang isang magic beam. Ngunit nakita namin si Crimson na nagawa niyang iligtas si Ragna na sinabi sa kanya na natalo siya at sinaway niya ito dahil sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos. Napansin niyang may tiwala si Ultimate sa kanyang kapangyarihan sa pag-aakalang kaya niyang talunin ang sinuman ngunit napatunayang ni Ragna na mali siya. Kaya sinimulan niyang tanungin ang kanyang mga kakayahan. Sinubukan niyang pigilan ang oras ngunit pinaandar ni Crimson ang switch na magpapasabog sa mga pampasabog na itinanam sa buong lungsod. Na pumatay sa libu-libong tao na saksi si Ultimate sa pagkawasak at napagtanto niya na ang lahat ay nagdurusa dahilan para mahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Dahil gusto niyang mamatay ang lahat sa mapayapang kamatayan. Sinabi sa kanya ni Crimson na may isang paraan lamang upang mailigtas sila. Kaya naisip niya ang oras ng pag-rewinding ngunit pinigilan siya ni Nebulan na sinasabi sa kanya na mauubusan siya ng mahiwagang kapangyarihan. Napagtanto ni Crimson na nabigo ang kanyang plano at nagpa siya siyang umatras. Nagkita sila ni Golem na nagsabi sa kanya na naghanda siya ng pinto para sa kanyang ngunit sinisi niya ito sa kanyang kabiguan. Dahil hindi siya nagplano ng sapat na mga pampasabog sinaway niya ito at sinabi sa kanya na magtatagumpay sana ang kanilang plano kung gagawin niya ang kanyang bahagi. Ngunit nalaman niya na nagtanim siya ng mas maraming pampasabog at pinigilan niya lamang ang mga ito mula sa pagsabog dahil gusto niyang subukan ang mga ito. Ipinahayag na nag-aalala siya na ang ibig sabihin ay binago siya ni Ragna. Ngunit napansin niya na siya ay polyhis pa rin kaya napagpasyahan niya na siya ay mali tungkol sa kanya. Binuksan niya ang pinto ngunit sinabi niya sa kanya na manatili sa lungsod at subaybayan ang lugar sa kanyang baseng anyo. Hindi siya nasisiyahan sa pusong iniisip niya na siya ay pinarurusahan ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya siya kailangan. Alam niyang sinusubok siya. Pumasok siya sa secret chamber. Pakiramdam ni Nebulan ay wala siyang silbi dahil alam niyang hindi niya kayang protektahan si Ultimate. Naalala niya kung paano ikinwento sa kanya ni Borg ang tungkol sa maturity ng dragon na ang panahon na ang isang superior na dragon ay ganap na umangkop sa dugo ni Ultimate. Nalaman namin na hindi pa rin tulad ng iba pang miyembro ng kanilang bloodline si Nebulan ay hindi pa rin umabot sa maturity. Ngunit sinabi sa kanya ni Borg na siya ay may potensyal na maging pinakamalakas sa kanila. Gayunpaman siya ay nagsisimulang magduda sa kanyang sarili. Dahil hindi niya kayang protektahan si Ultimate siya ay determinado na maging mas malakas at sa sandaling iyon ay pumapalibot sa kanya ang pang-akit na enerhiya at naabot niya ang maturity. Sinisikap niyang hanapin si Ragna at Crimson at naramdaman ni Crimson ang kanyang kapangyarihan ngunit iniisip niya na hindi niya mahahanap ang secret chamber. Dahil siya ay nag-crack-rap gamit ang kanyang mahika sa pag-iisip na hindi siya kasing lakas niya at naghanda siyang umalis ng bansa na nagsasabing sisimulan na niya ang mga paghahanda para sa susunod na ilang taon. Ngunit nakita namin ang isang pagbabalik tanaw kung saan sina Ragna at Leo ay naghahanap ng isang dragon. Alam ni Leo na ito
ito ay nasugatan kaya nagpasya siyang habulin ito. Si Ragna ay nag-aalala na sila ay maaaring tambangan ng isang kawan ng mga dragon. Ngunit sinabi sa kanya ni Leo na ang dragon ay maaaring lumakas kung hahayaan nilang makatakas. Sa tingin niya na ito ay maaaring pumatay ng mas maraming tao. Kaya pinayuhan siya na manghuli ng kanyang mga target sa tuwing may pagkakataon. Bumalik sa kasalukuyang si Ragna ay nanembalik ang kamalayan na nagsasabing hindi siya aalis hanggang hindi niya napapatay si Ultimate. Napagtanto niya na siya ay nasa teleportation room. Kaya't sinabi niya kay Crimson na gusto niyang bumalik, ngunit sinabi niya sa kanya na tapos na ang laban at nagawa niyang makipaglaban ng husto. Sa pagsasabi sa kanya na kailangan na niyang magpahinga, ngunit naiinis siya sa kanya dahil buhay pa si Ultimate. Kaya hindi siya masaya sa resulta. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang Silverine Bow Arts, ngunit pinigilan siya ni Crimson at nagalit si Crimson na nagpapaliwanag na maaaring masira niya ang kanyang silid. Na nakita niya ang isang bitik sa dingding at sa sandaling iyon ay hindi niya nakita sa pamamagitan ng siwang, kaya naghahanda siyang sirain ang kanyang silid. Upang umalis, ngunit napagtanto niyang hindi magbubukas ang pinto. Alam niyang dahil ito kay Nebulan, kaya inutusan niya si Golem na barilin siya na tumama sa kanyang ulo. Ngunit binato ni Borg si Golem ng apoy. Pinalabas ni Ragna ang kanyang kapangyarihan kaya hinayaan siyang makalaya at natapos niyang sirain ang silid. Pinutol namin kay Princess Starlia habang ang pangunahing si Isaac ay tumatawag sa kanya na sinasabi sa kanya na ang kanilang teleportation circle ay nakapagpalabas ng isang tao. Ngunit hindi siya sigurado kung nahuli nila ang isang dragon, kaya gusto niyang makita ng personal. Nakita natin na nahuli si Crimson na nagpapakita na siya at si Ragna ay pinalayas mula sa kanyang silid, ngunit napunta sila sa isang hindi inaasahang lokasyon, kung saan nakita nila ang mga sundalo na naghihintay sa kanila na lumitaw bago si Starlia na nagsabi sa kanya na siya ay nahuli ng Royal Army. Si Miss Sifo ay nagpahayag na gumuhit siya ng magic circle, ngunit biglang lumitaw sina Ragna at Crimson na nagsasabing hindi niya alam kung paano nangyari. Pagtatanong ni Starlia tungkol kay Ragna, kaya sinabi sa kanya ni Isaac na wala siyang kondisyon para makipag-usap, ngunit sinuri nila ang sample ng kanyang dugo at nakumpirma nila na siya ay tao. Ipinahayag niya na si Crimson ay sumang-ayon na sagutin ang mga tanong kapalit ng medikal na paggamot kay Ragna. Nalaman namin na si Starlia ay ipinanganak na walang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay maaaring makaramdam ng aura, at siya ay may kapangyarihang maglipat ng mga bagay. Nakilala siya bilang isang kababalaghan dahil nagsimula siyang pumatay ng mga dragon sa edad na 6. At natalo ang isang buong sangkawan sa edad na 8. Siya ay nakagawa ng mga kagamitang pilak sa edad na 10 at siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Ngunit siya na ngayon ang commander ng isang espesyal na unit na kung saan ay nilagyan niya ng kanyang kapangyarihan ang mga gamit na nilikha niya. Sinabi ni Crimson na mahirap siyang linlangan dahil nakikita ng kanyang mga mata ang mga pagbabago ng aura at malalaman din kung siya ay nagsisinungaling. Nagsimula siyang magtanong kay Crimson na nagtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan habang binanggit niya na ang unit ni Starlia ay nagbabalak na gamitin ang bilog upang mag-teleport palayo. Dahil sila ay tinutugis ng mga superior na dragon, sa palagay niya ay maaaring makipagtulungan siya sa kanila dahil mayroon silang hindi pangkaraniwang kaaway. Ngunit nag-aalala siya sa mga mata ni Starlia sa pag-aakalang hindi niya siya kayang linlangan. Sinisisi niya si Ragna sa sitwasyon, ngunit nagtataka si Starlia kung bakit hindi siya sumasagot. Napagtanto niya na hindi naramdaman ni Starlia na naiinis siya, kaya iniisip niya na baka madaya niya ang kanyang ipapakita. Ipinakita ni Crimson ang kanyang dragon ay habang ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang salamangkero mula sa kabisera. Nakita namin ang isang eksena noong 7 taon na ang nakakaraan kung saan si Starlia ay lumapit sa general ng military headquarters na nagsasabi sa kanya na nandoon siya para patayon siya at sinaksak niya siya hanggang sa mamatay, at iniisip ng lahat na nabaliw na siya. Ngunit pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat ay nalaman na pinaplano niyang ibagsak ang gobyerno at nagawa niyang matuklasan ang kanyang intensyon sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Sinabi ni Crimson na ang mga mage ay minsan ay ipinanganak na may kakaibang pisikal na katangian, kaya sa tingin niya ang Dragon Eye ay gagawing mas kapanipaniwala ang kanyang kwento. Sinabi niya sa kanila na ang kapital ay inaatake ng mga dragon habang kinokontrol niya ang kanyang aura na sinusubukang kumbansihin ang katotohanan na sinasabi niya na si Ragna ay kanyang lingkod. Gumamit siya ng teleport magic para makatakas sa kapital, ngunit kahit papaano ay napunta siya sa kanilang magic circle. Sa tingin niya ay nagawa niyang
upang kumbansihin ang mga ito. Ngunit tinawag siyang magaling na sinungaling. Alam niya na posibleng kontrolin ang mga pagbabago sa aura kaya hindi siya umasa dito na nagpapakita na ginagamit niya ang kulay ng aura upang husgahan kung may nagsisinungaling. Ipinaliwanag niya na ang mga sinungaling ay may pulang aura at nakita niya ang kulay ng aura ni Crimson. Inihayag na hindi ito pula. Ngunit sinabihan niya si Crimson na kahina-hinala. Sinabi sa kanya na hawakan ang kanyang espada at sinabing makipagkasundo siya sa kanya. Kaya napagpasyahan niyang bigyan siya ng sandata. Ngunit nang hawakan ni Crimson ang sandata si Starlia ay sinabihan siya nito na ibalik ito sa pagpapaliwanag na nararamdaman niya ang tunay na kalikasan ng isang tao. Sa pamamagitan ng pilak binanggit niya ang kasuotan ng Swordmaster na si Garm. Sinasabi ang kanyang tunay na kalikasan ay naging isa sa kanyang espada dahil sa kanyang matinding pagsasanay. At nakita niya ang kamangha-manghang ito na nagsasabing gusto niyang pakasalan ang isang katulad niya. Ipinaliwanag niya na ang tunay na kalikasan ng isang tao ay nabuo sa pamamagitan ng mga karanasan sa buhay at inihayag niya na si Crimson ay napapaligiran ng kamatayan na nagtataka kung gaano karaming tao ang kanyang napatay. Inutusan ni Starlia ang kanyang mga tauhan na bumunot ng kanilang mga espada at nakiusap si Crimson kay Fu na tulungan siya ngunit tumanggi siya. Sinabi sa kanya na hindi sila nagtitiwala sa kanya. Si Starlia ay umatake kay Crimson ngunit iniligtas siya ni Ragna at sinabing tungkulin niyang talunin ito. Si Isaac ay nag-alala kung saan siya nanggaling at nakita niyang nakahandusay si Garm sa lupa. Na pagtanto na siya ay natalo na wala si Starlia sa kanyang katatagan dahil nakikita niya ang tunay na kalikasan ni Ragna na isang espada na may katawan ng isang lalaki. Ang kanyang mga sundalo ay nagalit sa pag-iisip na may ginawa si Ragna sa kanya kaya sila ay umatake ngunit madali niyang natalo ang mga ito. Nakita siya ni Starlia bilang perfect fusion ng tao sa Silverine. Sa isang flashback nakita namin si Starlia kasama ang kanyang tutor na si Nazarena na nagpaalam sa kanya na ang kanyang pakikipag-ugnayan ay nakansela. Ngunit wala siyang pakialam sa pagsasabi niya ayaw niyang magpakasal. Si Nazarena na galit na inihayag na siya ay makakatanggap ng isang pabuya kapag nag-asawa siya. Kaya nakiusap siya sa kanya na pakasalan siya ngunit sinabi ni Starlia na magpapakasal lang siya sa isang lalaki kung siya ay tuluyang mai-inlove sa kanya. Balik sa kasalukuyan si Nazarena ay kinakabahan siya sa pag-iisip na siya ay kakaiba. Sinabi sa kanya ni Crimson kung ano ang sasabihin at nakiusap siya sa kanila na huwag itong mangako na susundin ang kanilang mga utos. At inilagay sila sa bilangguan habang sinabihan sila ni Isaac na maghintay hanggang sa makapagdesisyon si Starlia kung ano ang gagawin sa kanila. Sinalakay ni Crimson si Ragna na nagtataka kung bakit ito nakialam sa kanyang plano ngunit sinabi nito sa kanya na ayaw niyang tumakbo dahil mas maraming tao ang papatayin ni Ultimate kung hindi nila ito itatago. Sinabi sa kanya ni Crimson na natalo siya at sinira niya ang chamber at hindi alam kung anong nangyari kay Golem at kay Mira at si Slime ay nasa katawan niya. Sinubukan niyang buhayin si Slime ngunit mas maliit siya kaysa dati. At sinisisi niya si Ragna sa kasabihang ito na nawalan lang sila ng isang mahalagang pag-aari. Inihayag niya na nasa underground military facility sila ngunit alam niya na hindi sila ligtas doon. Na nagsasabing ang lahat ay nasa panganib na nakikita natin ang isang grupo ng mga sibilyan na gustong umalis sa base at nalaman namin na napilitan silang manatili doon. Dahil alam ng unit ni Starlia ang tungkol sa broadcast sa radyo sa pag-aakalang mahuhulog ang mga sibilyan sa bitag kaya ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa kanila. Pero sa pagkakataong iyon tinanong siya ng swordsman na si Christopher at Shin kung natalo si Garm kay Ragna. Pinaliwanag ni Christopher na nakita nila si Garm na umiiyak sa corridor. Dahil kilala siya bilang pinakamalakas na swordsman sa bansa ngunit natalo siya kay Ragna na wala pa sa kalahati ng kanyang edad. Samantala nakikita namin si Starlia na iniisip si Ragna nang inatake siya ni Nazarena dahilan para bumagsak ito sa lupa. Sinabi sa kanya ni Nazarena na hindi niya nagawang umiwas dahil na-in-love siya kay Ragna. Inamin niya na gusto niya siya dahil mukha siyang perpektong espada at sinabi ni Nazarena na masaya siya dahil inihayag niya na ang kanilang unit ay binubuo ng pinakamalakas na manlalaban sa bansa. Ngunit sa tingin niya ay wala sila kung wala si Starlia. Sinabi niya kay Starlia na pinagsasama sila ng kanyang pamumuno kaya hindi niya mapapayagan ang kanyang damdamin. Napigilan siya sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Nakita namin si Ultimate sa pakikipag-usap sa dragon na sinasabi ng Diyos na natalo siya ni Ragna. Ngunit nangako siyang matutupad ang kanyang layunin. Lumapit ang Diyos sa kanya upang makuha ang anyo ng kanyang kapatid na babae at nagtatanong sa kanya kung bakit hindi niya siya nailigtas.
Ngunit nagising siya at sinubukan niyang ihinto ang oras ngunit napanatili niya lamang ito ng ilang segundo kaya napagtanto niya na may mali sa kanya. Si Starlia ay nakikipagpulong sa kanyang mga tauhan at iniulat ni Christopher na ang mga dragon ay kakaiba ang kilos dahil hindi sila umaatake. At mukhang abala si Starlia, napansin ni Starlia na ang kanilang bansa ay nawala na dahil ang lahat ng kanilang mga lungsod ay bumagsak kaya ang tanging bagay na maaari nilang gawin ay tumakas sa bansa kasama ang 1,500 mga mamamayan na kanilang nailigtas. Siya ay determinadong mabuhay kahit ano pa man ngunit sina Ragna at Crimson ay hamarang at nag-aalok si Crimson na tulungan sila. Hindi nila pinaninindigan ang kanilang mga sarili dahil ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila at ng kanilang kalaban ay labis na nagsasabi na lahat sila ay mamamatay. Ngunit ang sabi ni Starlia ay hindi nagtitiwala sa kanila habang siya ay naglalakad. Hinarang niya ang pinto ngunit pinigilan ito ni Ragna at napagtanto na siya ay masyadong malapit. Tinakpan niya ang kanyang mga mata at sinabing bumalik sila sa kulungan. Sinabi nito na lalaban sila sa Superior Dragon. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan na chemical synthesis na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng gamot na maaaring makapatay agad o kontrolin ang kalaban. At ang kanyang hukbo ay pinalakas din ng kanyang kapangyarihan, ginagawa silang ilang beses na mas malakas kesa sa karaniwan. Si Starlia na nahihirapan magtiwala sa kanya kaya si Crimson ay nagpasya na ipahiram si Ragna ngunit si Starlia ay naguguluhan na naman. Sa isang flashback sinabi ni Crimson na sasalakay ang 10,000 mga dragon at pinamumunuan ito ng dalawang superior na dragon na si Zora at Tetra. Bumalik sa kabisera nang makitang sinalakay ni Zora si Borg na pinarurusahan siya dahil sa hindi pagprotekta kay Ultimatea. Si Ultimatea ay kakagising lang at nakita niya si Kamui ngunit siya ay nagdala sa kanya ng ulo ni Michael. Binanggit niya si Michael, sinabi ng isang bagay na kawili-wili bago siya namatay. Ngunit si Ultimatea ay hindi ay interesado, sinasabing mahirap makahanap ng amusement sa mga huling salita ng isang taong nagdusa. Si Kamui na pumunta sa kanya upang ipakita sa kanya ang isa sa mga espada ni Ragna at agad niyang nakilala ang kanyang kapangyarihan. Na hinahabol siya nito kaya ginamit niya ito upang putulin siya, na tinuwanan niya ito at sinabi niya sa kanya ang dahilan kung bakit nawalan siya ng kapangyarihan na kontrolin ang oras. Na sinasabi na ito ay dahil nawalan siya ng kumpiyansa na iniisip niya kung ano ang magagawa niya upang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Kamui sa kanya na kailangan niyang kalimutan ang kanyang takot na itinuro kung paano siya natakot sa espada noong una. Ngunit salamat sa kanyang galit ay nagawa niyang kalimutan ang kanyang takot at hinawakan ito, ngunit nang maisip niya ang tungkol kay Ragna ay sa tingin niya ay imposible niya itong matalo. Sinabi ni Kamui sa kanya na utusan siya na harapin si Ragna para sa kanyang sinasabi na mapupuksa niya ang kanyang takot, ngunit tumanggi siyang utusan siya na nagsasabing ito ay kanyang sariling kabiguan at kanyang prioridad. Ngayon ay sisirain ang bansa para sa kanilang Diyos. Si Kamui ay hindi nasiyahan sa kanyang tugon at tinutulak siya pababa dahil dito ay nagpapakita na siya ay asar na may nagtangkang pumatay sa kanyang babae. Binugbog siya ni Ultimatea na nagsasabing hindi niya ito babae at sinasabi sa kanya na maaari niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Ngunit sinabi niyang gusto niyang utusan sa pamamagitan ng pagsasabi nitong hindi siya sumusunod sa kanya dahil sa dugo nito at wala siyang pakialam sa kanilang Diyos. Ngunit siya ay sumusunod sa kanya ng sarili niyang kusa. Sa paligid niya iniisip niya ang kanyang tungkulin, ngunit patuloy siyang itinulak ni Kamui upang ibunyag ang kanyang tunay na nararamdaman. Natapos ang pagbagsak niya at inutusan niya itong dalhin sa kanya ang mga ulo ng kanyang mga kaaway na lumabas sila sa kanyang silid. At ang ibang mga dragon ay natutuwa na okay siya, ngunit si Nebulan ay nababahala na maaari itong maging mas malapit sa kanya tulad ni Kamui. Gayunpaman nakita namin si Kamui na nag-iisip tungkol sa kanyang mga huling sandali kasama si Michael na nagsasabi sa kanya na darating sa kanya ang wawasak sa kanya. Ngunit nasasabik siya sa pag-iisip na sa wakas ay may makakalaban na sa kanya. Bumalik tayo kay Ragna at nilagyan niya ang espada ni Isaac ng Silverine. Si Starlia ay inutusan si Isaac na basagin ang espada kaya inatake niya ito at nagulat ang lahat nang makitang nasira ito. Inihayag ni Crimson na mayroon lamang isang bakas na halaga ng Silverine, ngunit si Ragna ay pinaliwanag na ang espada ay hindi masisira dahil sa kanyang Silverine. Kaya inutusan ni Starlia ang kanyang mga tauhan na dalhin ang kanilang mga sandata sa kanya. Nakita namin si Ragna na napapalibutan ng mga sundalo habang sinubukan siya ng isang lalaki na salakayin, ngunit agad siyang dinasarmahan.
At pinahiran ang kanyang sandata na may silverine na ginawa ni Ragna para sa iba pang mga sundalo bilang tawag dito kung paano sinabi sa kanya ni Crimson na gamitin ang kalahati ng kanyang silverine para i-infuse ang mga sandata ng mga sundalo dahil hindi siya gagamit ng kanyang silverine battle art sa paparating na laban, ngunit nagsimula siyang mag-isip kung ito ay isang magandang ideya. Sa pag-iisip na dapat niyang labanan ang mga dragon sa kanyang sarili, napansin niya na lahat ay gustong talunin siya kaya't nagtataka siya kung ano ang ginawa niya para magalit sila. Nilapitan siya ni Shin at sinabing hindi siya tulad ng ibang mga sundalo dahil siya ang punong eskrimidor, ngunit madali siyang natalo. Si Ragna ay kinilala ang kanyang lakas at sinabing hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ibuhos ang kanyang espada ng pilak dahil nagawa niyang nagtiis ng magandang laban. Ngunit tumakbo siya palayo at nagsimula siyang umiyak habang niloloko sila ni Christopher na nagpapakita na natalo rin siya, ngunit nagawa niyang malagyan ng silverine ang kanyang sandata at masaya siya. Sa kasabihang ito na sumali siya sa unit dahil gusto niyang gumamit ng makapangyarihang sandata, binanggit niya na ang mga kasanayan ni Ragna ay hindi pangkaraniwang. Sa pag-iisip na siya ay ipinanganak na may likas na talento, ngunit alam ni Garm na hindi ito totoo na sinasabi niya na naramdaman niya ang kakulangan ng talento ni Ragna noong sila ay naglaban. Alam niya na ang paghihirap ni Ragna ay ginawa siyang hindi matalo. Kaya iniisip niya na siya ay kulang sa pagsasanay dahil siya ay natalo ng isang taong walang talento na wala pa sa kalahati ng kanyang edad. Determinado si Shin na talunin si Ragna na nagsasabing hahamonan niya siya hanggang sa siya ay manalo, ngunit pagkaraan ng ilang oras nakita namin na si Shin ay natalo sa ikapitong pagkakataon. Nakilala ni Ragna ang kambal na si Hustle at Ingray na nagtanong sa kanya tungkol kay Starlia na nagtataka kung may gusto din ba siya, ngunit sinabi niya sa kanila na wala siyang nararamdaman para sa kanya. Sinabi nila sa kanya na naaakit siya sa kanyang hitsura, ngunit ipinaalala niya sa kanila na ang kanyang mukha ay nababalot ng mga benda. Kaya iniisip niya na nag-i-imagine lang siya ng mga bagay na sinasabi niya ay madidismaya siya pagkatapos niyang ihayag ang mukha niya. Ipinakita nila sa kanya ang baril para ipasok ang kanilang mga bala gamit ang silverine, ngunit sa sandaling iyon si Slime ay nagsasabi sa lahat na siya ay nakakaamoy ng dragon at nakita siya ng kambal na nagsabing cute siya. Sinabi niya sa kanila na may hitsura sila tulad ng mga dragon, ngunit ito ay tila nagalit sa kanila at nangako silang bibigyan siya ng pagkain, kaya pumayag siyang sumama sa kanila, ngunit dinala nila siya sa walang laman na silid, kung saan ibinunyag nila na wala silang alaala sa kanilang mga magulang na nagsasabing malupit silang mga tao dahil sila ay sinabing nagmula sa mga dragon. Sinimulan nilang pahirapan si Slime habang inihayag nila na naging emosyonal sila dahil sa kanilang pagpapalaki, at sinusubukan nilang kopyahin ang pag-uugali ng ibang mga bata sa natutunan ni Foster ang mga emosyon. Sinabi nila sa kanya na ang kanyang pang-iinsulto ay nagsanhi ng pagkagalit nila kaya pahihirapan nila siya. Pinutol namin kay Fu habang inihayag niya na ang mga tao ay gumagamit ng mahika sa pamamagitan ng mga incantation at mga kilos, ngunit hindi nila kailanman mapapantayin ang mga superior dragon. Dahil ang kanilang dugo ay napakahiwaga pagpapahayag, kaya maaari silang gumawa ng makapangyarihang mga spell sa pamamagitan lamang ng pag-iisip dito. Nalaman natin na ang mga mages ay sinusubukang gayahin sila at ang mga magic circles ay tinularan ang daloy ng dugo ng dragon na ang gitna ay nagsisilbing puso. Nakikita natin si Fu kasama ang isang grupo ng mga mages habang sila ay nagpupumilit na bumuo ng magic circle. Sa pag-aakalang hindi nito magagawang ay teleport ang lahat palayo, hindi malulutas. Ang problemang iniisip nito ay dahil kulang sila sa kaalaman. Sa sandaling iyon ay sumama si Crimson sa kanila at sinabi sa kanila na nandyan siya para tulungan sila. Nakita namin si Zora kasama ang superior na dragon na si Terra habang isiniwalat niya na mayroon pa rin siyang mga alaala mula sa kanyang panahon bilang isang tao. Alam na kinuha ni Ultimatea ang lahat mula sa kanya, ngunit hindi niya magawang magalit sa kanya. Ibinunyag ni Terra na siya ay dating nagsilbi sa parehong guro ni Zora na nagsasabi sa kanya na sila ay mga mandirigma pa rin at siya ay nanunumpa na paprotektahan niya si Ultimatea. Kahit na siya ang pumatay sa kanyang guro, nakipagpulong sila sa isa pang superior na dragon kung saan inihayag ni Zora na ang kanilang layunin ay upang patayin si Ragna at mga kaibigan nito. Sinabi sa kanila ng kanyang mga kaibigan na si Kamui na haharapin niya si Ragna, ngunit tutol si Zora dito sa pagpapaalala sa kanya na sinalakay ni Ragna si Ultimatea habang wala siya. Ipinaliwanag ni Zora na nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga kakayahan kaya hindi na siya makakapag-rewind ng oras kung masira ang kanyang katawan. At sinabihan si Kamui na maging bodyguard niya, ngunit ibinunyag niya na inutusan siya nitong patayin si Ragna. Ngunit pinagsisisihan niya ang ibinigay na utos na ito
dragon na nagsasabing nadala siya sa kanyang mga emosyon at sinabi ni Nebula na hindi na nila kailangang hanapin si Ragna dahil alam niyang gustong patayin ni Ragna si Ultimate, na nagsasabing gusto niya itong protektahan kahit ang kapalit ay ang buhay niya, ngunit sinabi ni Ultimate na sino ang sisira ng bansa dahil mananatili sa kanya sina Kamui at Nebulan. Sinabi ni Zora sa kanya na siya na ang bahala dito, ngunit ipinaliwanag niya na hindi na siya maaaring maging maawain sa mga tao na nagsasabing kailangan nilang magdusa ng masakit na mga kamatayan. Sinabi niya sa kanya na hindi niya tatanungin ang kanyang mga pamamaraan na nag-uutos sa kanya na patayin ang bawat isang tao sa bansa, at sinabihan siya na utusan ng mga dragon na salakayin ang mga tao. Habang nakikipagkasundo siya kay Starlia, inutusan niya si Borg na kontrolin ang mga dragon na sinasabi sa kanya na hanapin si Ragna. Dahil maaaring nasa bansa pa siya, ngunit naisip ni Kamui na maaari siyang magtrabaho kasama si Starlia, kaya sinabi ni Zora kay Kamui na tatawagan siya kung makita niya si Ragna. Sinabi ni Zora kay Terra na sumali sa talakayan, kaya sinabi niya sa lahat na huwag mamatay, na nagsasabing ang mga superior dragon ay parang limbag ni Ultimate at nawala na ang kalahati ng kanilang mga miyembro sa pag-aakalang sila ay matatalo kung hindi sila magbabantay sa isa't isa. Bumalik kay Starlia habang lumilikha siya ng isang trap na dapat nitong protektahan ng base mula sa mga dragon. Nagtataka si Isaac kung naniniwala ba siya kay Crimson, na nagsasabing nahihirapan siyang paniwalaan na nakapatay siya ng 3 superior dragon kasama si Ragna. Ngunit sinabi ni Starlia sa kanya na wala itong pinagkaiba dahil ang mga superior dragon ay kaaway pa rin nila. Samantala sinabi ni Crimson kay Ragna na hindi niya magagamit ang kanyang Silverine Bow Arts dahil kailangan nilang mag-ingat kay Kamui, na nagsasabing hindi siya matatalo ni Ragna sa isang laban na kanyang pinaniniwalaan na ang mga superior dragon ay may kinikilalang kapangyarihan ni Ragna, at nakikita nila siya bilang isang banta, kaya sa sandaling makita nila ang isang lalaki na may Silverine na lumalabas sa kanyang katawan ay agad darating si Kamui. Alam niya na siya ay nananatili upang protektahan si Ultimate, ngunit alam niya na maaari itong maglakbay sa bilis ng kidlat at ang kanyang lakas ay walang kapantay, kaya papatayin niya ang lahat sa base kung mahanap ni Zora si Ragna. Nakita namin si Isaac na hinahanap si Crimson dahil hindi niya ito mahanap sa kanyang selda at nakasalubong niya si Fu. Sinabi sa kanya na nawala siya, at sinabi na interesado siya sa teleportation circle. Sinabi niya kay Isaac na nahihiya siya dahil madali niyang nasolusyonan ang problema nila, na nagsasabing inayos niya ang teleportation circle. Binalik ng kambal si Slime kay Ragna, pero nakita namin na nakakakilabot ang hugis niya at na-trauma siya sa pangyayaring. Sinasabi na wasak na ang kanyang pride bilang isang superior life form. Sumama si Crimson sa kanila na sinabihan si Ragna na ilagay ang natitirang bahagi ng kanyang Silverine sa isang sandata para magamit niya ito sa laban. Sinabi ni Ragna kay Crimson na si Slime ay na-stress, ngunit ibinato niya ito sa sahig at nakalimutan niya ang lahat ng nangyari at inutusan niya ito na wag aalisin ang mata kay Ragna. Sinabi kay Ragna na ang labanan ay magsisimula bukas, kaya sinabihan siya nito na maghanda. Si Starlia ay dumating at sinabihan si Ragna na sumama sa kanya dahil gusto niya itong makausap. Dinala siya nito sa isang lagusan kung saan sinabihan siya nito na pumili ng sandata para sa paparating na labanan. Ipinaliwanag niya na plano niyang sumali sa Sun Culto pagkatapos ng makatakas. Alam niyang mahihirapan siyang pakainin ang lahat pagkatapos nilang umalis sa bansa, ngunit sa palagay niya ay tatanggapin siya ng culto bilang isang miyembro at protektahan ang kanyang mga tao. Bilang kapalit ay ipinahayag niya na inimbitahan siya ng culto na sumama sa kanila at tinanggihan niya sila dahil hindi niya gusto ang mga ito, ngunit plano niyang sumali sa kanila dahil sa pangangailangan. Kung siya ay namatay sa labanan at nag-aalala siya sa kanyang mga tao, kaya sinabihan niya si Ragna na pamunuan sila kung mangyari ito, ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya na huwag kumilos na parang babagsak siya sa labanan. Nalaman namin na mayroon siyang premonition ng kanyang kamatayan, ngunit ayaw niyang malaman nito ang tungkol dito sa pag-aakalang kailangan niyang kumilos ng malakas, kaya sinabi niya sa kanya na siya ang commander, at natural lang sa kanya na maghanda para sa kanyang pagkamatay. Ginamit niya ang mga sandata na nagbabanta upang patayin siya habang ipinapaalala niya sa kanya na siya ay kanyang nasasakupan. Kaya kailangan niyang sundin ang kanyang mga utos. Siya ay humanga sa kanyang lakas ng loob dahil hindi niya naisip kung ano ang mangyayari pagkatapos ng labanan. Ngunit iniisip niya tungkol sa kanyang mga tao kahit na malapit na siyang sumisid sa labanan, kaya naisip niya na mas mabuti siya kaysa sa kanya habang naaalala niya na ipinaalala nito sa kanya si Leo, at gusto niyang mabuhay siya, kaya ibinuhos niya ang natitirang bahagi ng kanyang Silverine sa mga sandata na sinusubukang palakasin ang mga ito hanggat maaari, at sinabi niya sa kanya na hindi niya hahayaang mamatay, na nagsasabing kaya nilang talunin ang mga kaaway gamit ang kanilang mga sandata, ngunit bigla siyang tumakbo
tumakbo palayo kaya't nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit sa palagay niya ay hindi karapat-dapat sa kanya ang mga nilikha niya kaya't determinado siyang pagbutihin ang pagsasabing hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nagagawa ang perpektong sandata para kay Ragna. Bumalik kami sa kabisera ang mga dragon ay umatake mula sa Royal Palace kaya ang mga sibilyan ay tumakbo para sa kanilang buhay. Nakita nila ang mga sundalo sa lugar na nag-iisip na papatayin nila ang mga dragon ngunit sinimulan nilang barilin ang mga sibilyan at nakita namin na sila ay kinokontrol ni Zora. Si Borg ay kumukuha ng dugo upang muling buuin ang kanyang katawan habang pinapanood ni Ultimatea ang pangyayari na naalala niya kung paano sinabi sa kanya na kailangan niya ang dugo ng 500,000 katao na nagsasabing handa siyang ibigay ang kanyang buhay upang gampanan ang kanyang tungkulin. Ipinaliwanag niya na tumatanda na siya at nauubusan na siya ng oras kaya gusto niyang ailay ang kanyang buhay para talunin ang kanilang mga kaaway. Alam niyang malapit na siyang mamatay ngunit sinabihan siya ni Kamoy na hayaan siyang gawin ang gusto niya. Natutuwa siyang malaman na gusto lang niyang tamasahin ang kanyang mga huling sandali. Sa araw na iyon ang lahat ay naghahanda para sa labanan habang si Zora ay lumalapit sa base na nagpapatawag ng Galame upang salakayin ngunit sa palagay ni Starlia ay hindi ito sapat na sinasabi na dapat nilang labanan ito. Ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Terra at umatake siya ng mabilis na nagbabanta upang sirain ang base kaya inutusan niya ang lahat na maghanda para sa epekto. Nakita namin ang isang malaking pagsabog habang siya ay nakarating sa base ngunit siya ay nabigla habang si Zora ay nagsiwalat sa nangyari kanina na may umatake sa kanya at iniisip ni Zora na ito ay si Ragna. Ngunit habang lumalapit si Ragna ay napansin ni Terra na ang mga pilak ay nagmumula sa kanyang espada at hindi mula sa kanyang katawan kaya hindi siya bagay sa paglalarawan sa pag-aakalang hindi siya si Ragna. Naisip ni Zora na tawagan si Kamui ngunit sinabi niyang kakayanin niya ito at naghahanda siyang lumaban habang si Ragna ay naghahanda na ipagsapalaran ang kanyang buhay para protektahan ang lahat. Si Isaac at ang kanyang mga tauhan ay handang ipagtanggol ang base na naghihintay sa pag-atake ng dragon ngunit lumitaw ang isang grupo ng mga sibilyan na nagmamakaawa kay Isaac na iligtas sila. Ngunit binalaan siya ni Crimson tungkol sa kapangyarihan ni Zora na nagpapahintulot sa kanya na ma-hypnotize ang mga tao kaya binalaan ni Isaac ang lahat na huwag pababayaan ang kanilang guard. Ang mga sibilyan ay biglang umatake sa kanila na sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili habang sinabi ni Isaac na ang sitwasyon ay mukhang masama. Sa pag-iisip na wala silang pagpipilian kundi ang patayin ang mga sibilyan ngunit nagulat siya nang makita ang isang batang babae na nagbanggit na ayaw niyang mamatay. Ngunit sa sandaling iyon ay may mga espadang bumagsak mula sa langit at dumurog sa mga sibilyan habang si Starlia ay dumating na nagsasabi sa lahat na ang mga sibilyan ay hindi maliligtas. At sila ay kontrolado ng ang kalaban kaya kailangan nilang patayin ang lahat ng marinig ito. Sinimulan ng mga sundalo na patayin ang mga sibilyan at inutusan ni Starlia si Isaac na ipagtanggol ang base habang nagtitipon siya ng isang grupo upang salakayin ang kagubatan. Nalaman namin na ang mga talento ng Superior Dragon ay nasusukat sa kung gaano katagal bago sila maging mature at kadalasang tumatagal ng 10 hanggang 15 taon para makamit ito. Ang mga mas mabilis mag-mature ay kilala na may mas maraming talento. Ngunit si Terra ay tumagal ng 20 taon upang makamit ang maturity kaya kulang siya ng talento bilang isang Superior Dragon. Sinimulan niyang labanan si Ragna habang ipinapaliwanag niya na umaasa siya sa mga kapangyarihan na pinino niya bilang isang tao. Si Ragna sinubukang putulin siya ngunit hindi niya masira ang baluti ni Terra at ang apoy ay pumipilit sa kanya na umatras. Na banggit niya na buong lakas niya ang init. Ngunit hindi pa rin niya kayang talunin si Terra na napagtanto na kailangan niya ng mas maraming Silverine para magkaroon siya ng pagkakataon. Kaya't hinayaan niyang damaloy ang kanyang Silverine sa kanyang espada na nagbabalak na tapusin ang laban sa isang mapangwasak na atake na kinikilala ni Terra ang kanyang lakas kaya ginamit niya ang kanyang pinakahuling pamamaraan. At ang kanilang mga kapangyarihan ay nagtama. Pinutol namin kay Starlia habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang kanyang mga likha na nagpapahintulot sa kambal na lumipad. Tinitingnan nila ang kanilang paligid at iniulat nila na ang base ay napapaligiran ng 10,000 dragon ngunit si Zora ay wala kahit saan. Idinagdag nila na ang mga dragon ay maaaring umasa sa kanilang counter-attack ngunit sinabi ni Starlia na hindi mahalaga sa pag-iisip na ang lahat ay ayon sa plano. Humanga si Zora dahil nagawang talunin ng unit ni Starlia ang 300 na tao nang walang nasawi at nasasabik siya sa pag-aakalang magiging kawili-wili ang digmaan. Balik tayo kay Terra habang tinitingnan siya ni Zora na nagtataka kung okay lang siya. Ipinahayag niya na nanalo siya laban kay Ragna. Ngunit kailangan niyang gamitin ang kanyang ultimate technique kaya kailangan niyang magpahinga
para makagamit ulit siya ng magic. Inisip niya pa rin na hindi si Ragna ang umatake kay Ultimate dahil walang lumalabas na Silverine sa katawan niya at tatapusin na siya ni Terra, pero bigla siyang nawala. At nalaman namin na nakatakas siya sa pamamagitan ng paglipat ng Ketulusan ng kanyang katawan sa kanyang espada na gusto niyang ipagpatuloy ang labanan, ngunit sinabi ni Terra sa kanya na tapos na ang laban. Pumapalibot sa kanya ang mga dragon. Alam ni Terra na pagod na si Ragna kaya naisip niya na matatalo si Ragna ng mga dragon. Alam ni Terra na si Ragna na ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit ang kanyang espada ay hindi kayang tiisin ang kanyang kapangyarihan kaya ito ay tuluyang nabasag bago siya nakarating sa pangwakas na atake. Nagpaalam si Terra sa kanya at nagpaalam na siya ay tumungo siya kay Starlia habang si Ragna ay nakikipaglaban sa mga dragon na malapit na nilang tapusin siya, ngunit biglang dumating si Shin gamit ang kanyang apoy para sunugin ang mga dragon. Hinikayat niya si Ragna na lumaban at dumating si Garm na nagpapaalala sa kanila na napapaligiran sila ng mga dragon. Nagtataka kung bakit hindi nila ipinagtatanggol ang base, ngunit ginambala sila ng mga dragon kaya agad silang kumilos habang nagpapaliwanag na si Isaac ay nasa ilalim ng kontrol at si Starlia ay naghahanda sa paglulunsad ng isang counter-attack. Si Shin ay nagsiwalat na inutusan niya silang tulungan siya, ngunit sinabihan niya silang umalis na nagsasabing hindi niya kailangan ang mga ito, ngunit nadulas siya at nahulog at papatayin siya ng mga dragon. Kaya ginamit ni Shin ang kanyang apoy upang sunugin ang mga ito. Pinaalalahanan niya si Ragna na siya ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Ipinaalala sa kanya ang tungkol sa kanilang plano na gumamit ng magic ng dragon para makatakas, ngunit iginiit niya na kaya niyang hawakan ang mga dragon sa kanyang sarili at sinabihan si Shin na bumalik sa kanilang base, ngunit sa halip na umalis ay hinamon niya si Ragna sa isang labanan. Nalaman namin na bago dumating si Ragna ay inihayag ni Starlia ang kanyang planong umalis sa bansa na alam na hinahabol sila ng mga superior dragon. Ngunit tumanggi si Shin na mag-retreat na nagsasabing gusto niyang katayin ang mga dragon bago siya mamatay. Ngunit sinabi ni Starlia sa kanya na hindi ito makakagawa ng pagkakaiba dahil hindi niya matatalo ang isang superior dragon. Na nakikita silang ang tunay na banta ay sinusubukang magsalita, ngunit sinuntok niya ito at sinabihan siyang bantayan ang kanyang dila. Paliwanag niya na hindi pa rin niya naabot ang kanyang buong potensyal, ngunit sinabihan siya ni Starlia na mabuhay upang mapatunayan niya ito sa kanyang Iniwalat ang kanyang plano na sumali sa Sun Cult na alam niyang siya ay magiging kanilang lingkod, ngunit hindi siya sumuko sa kanyang plano na talunin ang mga superior dragon at siya inaanyayahan ang kanyang mga sundalo na sumama sa kanya na nagsasabing gusto niya kung ano ang makabubuti para sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras nakita namin si Shin kasama ang kanyang master na nagpahayag na kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya at huwag lumitaw na maabot niya ang kanyang ganap na potensyal. Umalis ang kanyang master at higit sa 100 sundalo ang sumama sa kanya na gustong manatili sa bansa para lumaban. Bumalik kami sa kasalukuyan habang iniisip ni Shin kung buhay pa ba ang kanyang master. Nagawa niyang gipitin si Ragna, sinubukan siyang patumbahin, ngunit nagawa niyang makuha ang panalo. Sa wakas ay nanalo siya matapos matalo ng 69 na beses. Nakakapagtaka kung siya ay pabaya, ngunit iniisip niya na maaaring lumakas si Shin. Sinabi sa kanya ni Shin na kailangan nilang lumaban ng sama-sama. At sinasabing papatayin ng mga dragon ang lahat at walang pagkakataon si Ron sa kanyang sarili na makakita ng mas maraming dragon na papalapit sa base. Si Starlia na gumagawa ng isang hadlang sa pag-iisip ay pinaplano sila ni Zora na salakayin sila sa kagubatan at mukhang nanalo sila sa labanan na ang mga mage ay nakakakuha ng salamangka mula sa mga dragon. Sa pag-aakalang malapit na ang paggamit ng teleportation magic, sinabi ni Starlia na kailangan lang nilang pumatay ng sapat na mga dragon upang ma-teleport lahat palayo. Ngunit ibinunyag ni Zora na naisip na niya ang kanilang plano dahil dati siyang nasa kulto ng araw na nagsagawa ng pananaliksik upang nakawin ang magic ng dragon. Nalaman namin na nararamdaman ni Starlia ang oras mula sa lahat ng nilikha, ngunit ang mga dragon ay walang mga oras kaya nakikita niya lamang sila bilang mga madilim na nilalang. Ngunit ang kagubatan ay naging draconic kaya lahat ng nasa paligid niya ay pitch black at hindi niya nakikita ang mga dragon na nararamdaman niya ang mga galaw ng mga tao na kinokontrol ni Zora. At napagtanto niya na may isang bagay na mali. Sinabi ni Zora na ang teleportation magic ay ita-target ang lahat ng tao sa lugar ng epekto nito. Inutusan niya ang kanyang mga tao na iwasan ang mga sundalo habang papalapit sila sa base upang sila ay mapabilang din sa the area of effect, na pumipilit kay Starlia na magtipon ng higit pang mahika upang makumplito ang spell na
napagtanto niya na si Zora ay nasa kanila na nagbabala sa kanyang na manatiling alerto at sa sandaling iyon ay umatake ang dragon. Nang Fire Blast ginagamit ang kanyang harang upang harangan ito na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Nalaman namin na ang mga mababang dragon ay maaaring matuto ng mahika ng mga superior na dragon kung sila ay mabubuhay ng matagal para maabot ang maturity. Nakilala sila bilang mga mature dragon at maging ang pinakamahusay na demonyong hunter ang pakikibaka laban sa kanila ay ipinakita ni Zora na mayroong 40 mature na dragon sa kanyang hukbo at nakita ni Starlia ang isa na papalapit kaya sinubukan niyang patayin ito. Ngunit pinuprotektahan nito ang sarili gamit ang isang hadlang. Napansin ni Zora na ang lugar ng Magic Circle of Effect ay 2 kilometro kaya naniniwala siyang may tumutulong sa kanila. At naaalala niya na binalaan siya ni Nebulan tungkol sa pagsasabi ni Crimson sa kanya na ang kanyang magic ay napakalakas. Alam niya na siya ay nanalo sa digmaan ngunit ayaw niyang hayaan ang kanyang bantay na alam niyang matatalo siya kung makakatakas si Starlia. Kaya naisipan niyang kunin ang Magic Circle sa kanyang base. Balik tayo kay Isaac habang binabanggit niya na ang mga tauhan niya ay namatay sa isang iglap at hindi niya alam kung paano ito nangyari. Dahil wala siyang nakitang anumang pag-atake sa kanila ay nakakita siya ng isang mature na dragon sa pag-aakalang ito ang may pananagutan sa kanilang pagkamatay at ang hadlang ay biglang nawala. Habang napapansin niya na ang dingding ay nasira na upang maunawaan kung ano ang nangyayari kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatras habang iniisip niya ang uri ng magic na ginagamit ng dragon. Sa sandaling iyon ay naalala niya si Crimson na sinabi sa kanya ang tungkol sa time magic ni Ultimetia at binalaan siya na maaaring gamitin ito ng isang mature na dragon. Kaya napagtanto niya na ang dragon ay may kapangyarihan manipulahin ang oras. Ang mga sundalo ay nagpaputok ngunit huminto ito sa paggamit ng isang kasanayan upang patayin ang lahat sa silid. At si Isaac ay halos hindi nakaligtas upang mabuhay kaya sinabihan siya ng mga nakaligtas na tumakbo ngunit sila ay namamatay sa isang iglap na wala ng pag-asa. Si Isaac na iniisip na imposibleng manalo laban sa isang dragon ngunit napansin niya ang presensya ni Ultimetia dahilan para mag-alinlangan ito habang si Crimson ay naghagis ng bomba habang nagpasya ang dragon na ihinto ang oras. Ngunit pinaliwanagan ng bomba ang silid at nagpatuloy ang pagsunog sa dragon hanggang sa mamatay at nagulat si Isaac sa nangyari kaya ipinaliwanag ni Crimson na ang kanyang bomba ay napuno ng liwanag ng araw. At automatiko itong sumasabog kapag nakita nito na tumigil na ang oras. Nakita namin ang mga nasusunog na labi ng dragon habang binanggit niya na siya ay nagdusa sa panahon nito. Sa huling sandali ay nalaman niyang armado ang mga sibilyan sa base para makatulong sila sa pagtatanggol laban sa mga dragon ngunit tutol si Isaac sa sinasabi nitong hindi dapat nasa larangan ng digmaan ang mga sibilyan. Tusan niya ang lahat na maglunsad ng counterattack na nagpaplano upang patayin ang mga taong kinokontrol ni Zora. Dahil nakikialam sila sa teleportation spell ngunit sa sandaling iyon ay napansin niya ang kaguluhan habang hinahanap ng Meteor Dragon ang Magic Circle. Si Fu na nagalit na nagsasabing hindi siya makatulog dahil gusto ng mga dragon na matakpan ang kanyang spell. Inilabas niya ang kanyang mystical arm habang naaalala niya na kailangan nila ng kapangyarihan ng higit sa 177,000 inferior dragons para makast ang spell. Pero alam niya na ang mas malalakas na dragon ay may mas maraming magic kaya kailangan nilang mahuli ang dragon ay agad na natalo at nagtataka kung si Fu ay talagang tao at sumulong siya upang makuha ang magic nito. Na nagsasabing natutuwa siya na natalo niya ito nang hindi nawala ng kontrol ngunit ang iba pang mga mage sa tingin niya ay nawala kaya sinimulan nila siyang bugbugin. At siya ay nagalit sa pag-iisip na sinusubukan nilang patayin siya. Pinagmamasdan sila ni Crimson at naisip niya na nagawang talunin ni Fu ang dragon na kinilala niya ang kanyang talento. At naisip niya ang tungkol sa pagkontrol sa unit ni Starlia ngunit sa sandaling iyon ay biglang lumitaw ang mga higanteng ugat ng puno. Inutusan niya ang mga mage na sundan siya at sinabing ang pressure mula sa kagubatan ay nagsisimula ng bumagsak sa hadlang ni Starlia kaya kailangan nilang patibayin ang mga depensa sa Magic Circle. Samantala ang puwersa ni Starlia ay tila nakikipagpunyagi laban sa mga mature na dragon ngunit ang mga sundalo ay biglang lumagpas sa kanilang hadlang habang sila ay nagsimulang bumagsak mula sa kalangitan. Pagpatay sa mga dragon sinabi ni Zora na itinapon ni Starlia ang mga tauhan niya sa harang. Iniisip na nakakabaliw ang diskarte. Ngunit alam niya ang kanyang mga sundalo ay handang ayalay ang kanilang buhay na nagagawa nilang talunin ang mga dragon. Na humihinga ng apoy at iniisip ni Starlia ang paghahanap kay Terra ngunit bigla siyang inatake ng dragon mula sa likod dahilan para bumagsak siya sa lupa. Alam ni Zora na pagod na siya dahil wala siyang karanasan sa malalaking laban kaya siya nahihirapan. Kung gusto mo ng ganitong video huwag kalimutang mag-like, share and follow. Salamat sa panunood.